ito, no? Bago kayo magpalipad ng drone, dapat tingnan nyo muna yung paligid nyo kung merong tatamaan pag landing. Okay? Pag binuksan nyo yung cellphone nyo, remote control sa cellphone na nakadikit dito, kailangan may satellite. Okay? At saka bago kayo magpalipad nito, bago kayo lumayo, tutunog to eh. The home point has been recorded by the. Okay? So, kailangan iba-iba kasi ang drone. Importante lang malaman nyo na yung home point was recorded sa cellphone. Para pag nag-return to home kayo, babalik siya dito sa lugar na pinag-ano mo. At importante rin, direct line of sight. Huwag kayong magpapalipad ng gabi dahil bawal unless na meron kayong permit. Tsaka pag may line of sight, at least alam mo kung nasan drone mo, kahit mawala yung signal, madali mo siyang mahanap kung saan. Huwag din kayo magpapalipad sa maraming tao kasi minsan dinadagit ito ng ibon. Pag dinagit, baka bumaksak. O kaya ingatan din yung maraming puno, no? Tsaka dapat bago kayo magpalipad, well calibrated. Ano naman yan eh, hindi ito lilipad basta-basta kung mali yung calibration. Pangalawa, ulit, marami pang steps. Hindi kayo pwede magpalipad malapit sa airport. Bawal yun, baka may tama kay helicopter, aeroplano. Ano pa ba ang mga rules? Hindi kayo pwedeng tumaas ng up to 120 meters. Yun ang alam kong limit. Bakit hanggang doon? Kasi baka more than 120. Iba kasi talaga sinasagit pataas. Baka may tamaan kayong aeroplano, helicopter na lumilipad sa taas. At bago kayo magpalipad, dapat mag-practice muna kayo. Pwede muna i-crash nyo yung mga luma nyo. Ganun talaga, part of drone piloting. Siguraduhin nyo lang, bago kayo magpalipad, mayroong baterya yung drone nyo, may baterya yung controller, may baterya yung cellphone nyo. Kailangan fully charged. Kaya kailangan din masikip yung battery. At saka hindi bloated. Kasi pag bloated daw, sabi nila, may chance ang bumaksak. Dahil pag yung baterya humiwalay sa drone, babaksak yung kusa. Tingnan mo rin yung LC. Bago ka lumipad, tingnan mo kung mayroong mga biyak o mga lamat. Okay, hindi pwedeng lumipad ng may lamat. Baka maputol sa ere. So lilipad na tayo ha. So ang gagawin ko, bubuksan ko muna yung cellphone ko. By the way, itong ginagamit ko DJI Spark, old style to. Pero ito maganda to for beginners. Buksan ko na yung on signal, isang pindot at isang mahabang pindot, at isang pindot at isang mahabang pindot. Bago ka magpalipad, kailangan mag-pair. At pag nag-pair yan, ayan, nag-on na siya, kailangan mag-green yung red. Pag nag-green yan, nag-pair na siya. Okay, pag nag-pair siya, lalabas naman yung DJI app. Okay, yung iba, sa baba ang dating, ako, draw and hand catch. Sanay na ako, pero ingat po kayo, no? Tinamaan na ako ng hélice sa pa. Ayan, enter device. Ayan, go fly. Go fly. Tignan natin, Ayan, tignan natin yung app. Kung papasok. Pag red, hindi ka pwedeng lumipad. Pag red, ayun, nag-green na. Ayan, go fly, pindot. Minsan may mga tinatanong niya, cancel mo lang, cancel. No positioning. So walang ang satellite na 7. So maghihintay tayo kasi dito puro building eh. Yan, ready to go with GPS na siya, 98% ang aking battery. So bago ko siya paliparin, on ko muna yung record para ma-record. Then the home point, yun, kita yung nadinig.
So pag pinasok ko yung return to home na button mamaya, pag pinindot ko, babalik yan dito. Okay, are you sure what to take off? Slide mo lang. Slide mo lang sa kamay mo. Wala, hindi. Malayo na, hindi ako kita.